journalist, hindi lang tayo tagapagbalita. Tayo ay tagapagsuri. At ngayon, hindi na ito simpleng usapan. Ito ay tungkol sa sistemang humuhubog sa atin bilang mag-aaral pa rin, ang edukasyon. Sa gitna ng mga kompetisyon tulad ng Regional Schools Press Conference, nakikita natin ang galing ng kabataan. Pero sa loob ng classroom, ibang realidad ang bumubungad. Pagod, pressure, at isang tanong, epektibo pa ba ang sistema? Isa sa pinakamatagal ng usapin sa ilalim ng Department of Education ay ang mass promotion, kung saan kahit hindi pa ganap ang mastery ng estudyante, naiuwi pa rin sila sa susunod na baitang. At ang datos ay nakakabigla. Ayon sa ulat ng Second Congressional Commission on Education, proficiency rates ng mga mag-aaral ay nagmumula sa 30.52% sa grade 3 at bumababa sa 19.56% sa grade 6. Ito naman ay kumukupa sa 0.4% sa grade 12. Ibig sabihin, halos 4 sa 1,000 lamang ang tunay na nakatutugon sa learning standard sa pagtatapos ng senior high school. At hindi lang iyan yon, 88% ng mga estudyante ay hindi handang pumasa sa tamang antas noong simula ng taon. Sa madaling salita, may mga estudyanteng nakatatapos pero nahihirapang umunawa ng simpleng teksto o math problems. Dito nagiging kritikal ang usapin. Kung ipapasa ang estudyante kahit hindi pa handa, naiipon ang kakulangan hanggang sa mas mataas na antas. Kaya, ang hakbang na higpitan ng promotion, may punto. Pero ang tanong, handa ba ang sistema para dito? Bilang tugon, inilunsad ang Academic Recovery and Accessible Learning o kilala natin bilang ARAL program. Layunin nitong tugunan ang malalaking learning gaps sa reading, math, science sa basic education. Sa prinsipyo, tama. Kung may learning loss, dapat nga may recovery. At ang DepEd mismo ay nagulat ng mga pag-aangat. Reading readiness ay tumaas ng 5 hanggang 9 na puntos sa grade 3 to 10. May mga paaralan na nagdagdala ng 30 to 40% improvement sa reading readiness dahil sa ARAL intervention. Pero sa implementasyon, may mga hamon. Sa maraming paaralan, ang recovery ay nagiging dagdag na gawain. Remedial classes, extended hours, additional outputs. Kung overloaded na ang guro, paano pa magiging epektibo ang pagtuturo? Kung pagod na ang estudyante, paano pa siya matututo ng maayos? Magandang layunin, pero kung minamadali, posibleng hindi rin makamit ang kalidad na inaasahan. At hindi natin maikakaila na malaking hamon pa rin ang kakulangan ng resources sa DepEd. Sumasabay pa rito ang findings ng EDCOM2 report na may 165,000 backlog sa classroom construction sa buong bansa na nagdudulot ng shifting schedules at overcrowding. At hindi lang classroom pipe. 48.76% ng learners ay hindi umaabot sa grade level reading competency sa grade 6, isang foundational benchmark na nagpapatuloy na bumabara sa pagkatuto sa mas mataas na antas. Kung ganitong sitwasyon, paano natin maaasahan ang mas mataas na kalidad ng edukasyon? Isa pang hindi kaanong napapansin ang bigat ng administrative work ng mga guro. Ayon sa EDCOM2 report, paulit-ulit na paperwork at duplicate reporting ang isang malaking distraction para sa mga guro na dapat sana ay nakafocus sa pagtuturo. Kapag mas maraming oras ang napupunta sa paperwork, mas kaunti ang oras para sa lesson preparation at actual teaching. At sa huli, apektado pa rin ang mga estudyante. Mula curriculum adjustments hanggang proposal ng trimester system, sunod-sunod ang reforma. Halimbawa, ang 10-year National Education Plan ay malinaw na naglalayong itigil ang mass promotion, baguhin ang grade transmutation policies at itaas ang proficiency goals mula 0.4% hanggang 90% sa grade 12. Ngunit nangangailangan din ito ng mas mataas na investment at support. Maganda ang layunin, mas focus sa pagkatuto. Pero muli, handa ba ang implementasyon? Dahil sa bawat pagbabago, hindi lang papel ang naaapektuhan, kundi ang mismong karanasan ng guro at estudyante. Kung susuriin, maraming programa ang may magandang layunin. Ayusin ang kalidad, isara ang learning gaps, pagandahin ang sistema. Pero dito nagkakaroon ng agwat, intention versus implementation. Dahil kahit gaano kaganda ang plano kung kulang sa paghahanda at suporta, maaring hindi pa rin ito epektibo. Sa huli, hindi dapat ang tanong ay nakapasa ka ba, nakatapos ba, kundi natutunan ba?
Dahil ang edukasyon ay hindi paramihan ng outputs, hindi paramihan ng program, at hindi paramihan ng reforma. Ito ay kalidad ng pagkatuto. Bilang student journalist, hindi tayo laban sa pagbabago, pero hindi rin tayo bulag sa epekto nito. Kailangan natin ng reforma, pero reformang pinag-isipan, pinaghandaan, at sinusuportahan ng sapat na resources. Dahil ang edukasyon ay hindi trial and error. Ito ay kinabukasan ng bawat Pilipino. Hindi lang basta makapagtapos, hindi sapat na maraming graduates. Ang mahalaga, may natutunan. Hindi sapat na may programa, ang mahalaga, epektibo. At hindi sapat na may pagbabago, ang mahalaga, handa ang sistema para rito. Dahil sa dulo, hindi numero ang nagdadala sa amin sa kinabukasan, kundi ang kalidad ng edukasyon na natatanggap namin. Ito ang inyong kachika, isang estudyante, isang mamamahayag at isang boses. At ito ang tanong, kung patuloy ang pagbabago, handa ba ang sistema o kami ang kailangang mag-adjust?